And we got our acai bowl. There you go guys, Tropical Farms, the Macadamia Nut Farm Outlet. Ayan na guys, kapag nakita nyo itong sign na to, ibig sabihin, malapit na tayo sa North Shore. Kumbaga ito yung landmark. So, bago natin tapusin itong vlog na to, is ibibigay namin ang pinaka-last and pinaka-importanteng tip sa trip na ito. Ay syempre, hey guys, it's Iza and welcome back to our channel. And for today's video is mag-a-around the island tayo para may pakita namin sa inyo yung ilan sa mga must-see attractions kapag nag-visit kayo dito sa Hawaii. And then syempre along the way, kung may maibibigay kaming tips, ay ibibigay namin yun sa inyo para kahit papaano ay meron kayong idea kapag nagpunta kayo dito. And syempre, first business natin for today is magbe-breakfast muna tayo. And andito tayo sa downtown area. To be specific, andito tayo sa Sweet Manoa Cafe and Bistro. Lumabas lang ako saglit para mag-intro. So, yeah, samahan niyo ako sa araw na ito. Breakfast is served. So, we got croissant, bacon and egg. And then, yung sa kanya is ham and toast with egg. And then I got my cafe latte. It's hot. And then for his drink, he got, what you got, Ted? White chocolate mocha ice. So let's have our quick breakfast. Hey guys, so katapos lang natin mag-breakfast. So, bigay lang tayo ng konting comment. So, customer service-wise, 10 out of 10. Sobrang solid ng customer service. Pero as a first-timer, and di ba nga pinakita ko, nag-order tayo ng 2 bread, tapos 2 coffee. So, a total of 4. Tapos, 2 agad doon is mali. Una, yung sa akin, it's supposed to be ham, not bacon, pero bacon yung binigay. Especially sa side ko or sa self ko na hindi ako mahilig sa bacon. Pero since nag-wait na kami ng 15 minutes, so ayoko ng pabago. Tapos sa kanya naman, nag-order siya ng large, pero medium nang naibigay. So tapos within 2 minutes, naibigay na rin agad. So hindi namin alam kung nilipat lang ba ng cup. So hindi namin alam yung quality. Pero kamusta naman yung lasa? Okay lang. Itong akin, hindi siya regular na latte. Hawaiian honey latte siya. So, bago sa panlasa ko, so, masarap siya sa akin. So, ayun lang naman. So, kung gusto nyo ding itry, okay din kasi not bad din naman yung presyo nila. And then ngayon ay, naglalakad tayo papuntang parking. Medyo hiningal na agad ako. Dito tayo sa side. Dito tayo? Oo. Ba't tayo dito? Doon, liliko pa tayo doon. As I was saying, naglalakad naman tayo papuntang parking. Medyo malayo yung naparkan natin. And take note about sa parking dito, medyo mahirap maghanap ng parking. Puro siya street parking. And then, make sure nga lang pala na maghuhulog kayo ha. Kasi, especially kapag gantong weekdays, ano ba ngayon? Ano bang araw ngayon? Tuesday. Meron talagang mga nag-check na mga sa parking kapag, oh, ang cute. Tignan nyo, pakita ko sa inyo saglit. So, respect, nagpo-photo shoot sila dito. So, lipat tayo. Japanese couple. Alam nyo ba, itong location na to, ano siya, yung anuhan siya ng concert. And pag nauwi ako sa amin, naghintay ako ng bus. Laging photoshoot din to ng mga ng Japanese. Tingnan nyo, pakita ko nyo saglit. Ayan no. Kasi meron ito, yan yung Hawaii. Tsaka ang ganda ng pagka-building niya talaga. So, nagtawid-tawid pa kami. Doon ba tayo? Oo, doon tayo sa kabila. So yan? I think so. Tapos liliko ulit dito.
But anyway, nagpa-square tuloy kami para hindi namin maalbala yung nagpo-photoshoot. But anyway, ano na nga ba yung sinasabi ko about sa parking? So yun nga, medyo tricky yung parking dito. Meron naman nagpa-park sa mga building, pero medyo mas pricey doon. But anyway, so yun lang, medyo magpapaikot-ikot ka talaga sa parking dito. Hey guys, so ngayon ay pupunta na tayo sa ating first stop, and ang ating first tip for this trip ay let's talk about the transportation. So ano nga ba yung mga transportation dito sa Hawaii? Syempre meron tayong bus, tapos meron tayong Uber or Lyft, tapos meron ding tour, tapos meron ding mag-rent ng car. Syempre, kung budgetarian ka at wala kang hinahabol na oras, then pwede kang mag-bus. So kapag sa bus, meron ditong tinatawag na holo card, and for 1 day unlimited, pwede kang mag-hop on, hop off. Ang ano nga ay $7.50. Pero kapag wala ka pa nung card itself, it costs $2. So ang total is $9.50. Pwede ka bang sumakay sa mga trolley, yung mga may makikita kayo ditong bus na orange, pink, purple, and blue? Hindi pwede. Separate yon. So, yung holo card ay para lang siya sa mga public. There you go, public. And then second one is Uber and Lyft. Okay, Uber and Lyft naman is ano naman siya, kung mag-around the island kayo, hindi siya advisable. Bakit kamo? Sobrang mahal po ng Uber and Lyft dito. Third option is yung mga tour. Okay ba mag-tour or mag-rent ng car? Kami, as a local na dito, syempre since meron na din namang car, pero way back before po, nung wala pa kaming car, is nag-tutor kami. Pero hindi yung tour na whole day na na iba't iba yung like 4 or 5 na places ang pupuntahan. Ang na-try namin is mag-tour ng Sea Life. Ibig sabihin, meron kaming bus na sinakyan, hinatid at sundo kami. Ganong klaseng tour. So anyway, sa ngayon kasi, ang masasabi ko pa lang is yung sa Sea Life Park. Pero huwag kayong mag-alala, one of these days, tatry din natin mag-tour kahit isa, para masabi namin sa inyo kung ano ba yung experience. Pero, pesos. Pilipinas yarn. But anyway, ano nga ba sinasabi ko? Pero kung convenient ang pag-uusapan, mas okay iyon. Kasi especially sa kanya, kasi hindi na siya magdadrive. Kasi syempre, nakaupo na lang tayo. Wala natin po problemahin kung maliligaw ba tayo, kung malilate ba tayo. Kasi syempre, nakaplanado yun na yan lahat. And last but not the least is pag-rent ng car. Okay, pag-rent ng car, I know it's kind of pricey din, pero sa pagkakaalam ko, it depende siya kung anong klaseng car yung, kung anong klaseng car yung i-rent mo, kung saan ka mag-rent, ganyan. Pero, kung ang plano ninyo is mag-a-around the island, gaya ng gagawin natin ngayon, advisable na mag-rent na lang kayo ng car. Especially kung meron namang someone na marunong mag-drive sa inyo or sa inyong couple, sa inyong pamilya, sa inyong barkadahan, okay din. Nakakapagod ba mag-drive? Hindi ko alam. Kapag mag-around the island ba, hassle ba? Kapag isa lang yung magda-drive just in case? Kaya naman, but the thing is like it's usually hours driving. Wait lang. Especially... Ulit. Kaya naman, like ano lang, kumbaga parang heads up lang is syempre hours of driving yung gagawin mo. I think less than 4 hours malilibot mo naman na lahat. It's just like syempre may pahinga ka naman in between, so I think it's good. Plus yung mga scenic na rides or view na makikita mo doon, yun yung magpapawala ng pagod mo. There you go. So, kapag nasa US base ka rin naman, kung meron kang driver license, so walang problema. Pero kung manggagaling ka sa Pilipinas, wala pa akong idea kung anong mga requirements. International, yeah. I think same thing. Yeah, sa pagkakalam ko, kailangan ng international na permit. Parang kami dati na
nung magpaplano sana kami mag-drive sa Korea, kumuha siya ng international permit kahit meron na siyang US driver license. But let's talk about it next time kapag ginawa ulit namin or kapag nag-apply ulit siya sa ganon. But anyway, bakit kamo na mas advisable namin na mag-rent na lang ng car? Unang-una, wala kayong hahabuling oras. Hawak ninyo yung oras ninyo. Kayo lang ang magkakasama. Unlike kapag tour na maghihintay kayo ng ibang tao, tapos syempre yung iba dyan is late, ganyan. So, maa-adjust yung oras ninyo. And also, meron siyang i-add. Ikaw na magsabi. Hindi ko tuloy maalala. But anyway, sinabi niya, syempre, kung comfortable lang talaga siya, tapos syempre, hawak ninyo yung oras ninyo, pwede kayong mag-stay kung gaano nyo katagal mag-stay sa isang lugar na yon. Tapos, May privacy kayo. yeah, true. May privacy din nga. Oo, kahit kayong mag-ingay, o parang kaming dalawa, kahit gaano pa kalakas yung boses namin, kahit anong pagkwentuhan namin, kahit gaano pa kalakas yung tawa namin, we can do whatever we want, 'di ba? Tapos, siguro ang pag-uusapan na nga lang dito is yung price ng kotse na makukuha ninyo. Pero syempre, kung ikaw yung tipo ng klase ng tao na big deal sa'yo na maganda yung kotse na kinukuha mo, edi mag-prepare ka din ng malaki yung babayaran mo sa pag-rent ng car. Pero kung hindi ka naman choosy, okay lang basta meron kang ma-drive, then go for it. So, ayun yung tip namin para sa transportation. And then, I'll get back to you guys again later. And andito tayo ngayon sa ating first stop at ang ating first scenic, ang Coco Head. Yan din yung tinatawag na or dyan din yung i-hike. Ito. Hindi pa ako nakakapag-hike dyan and plan ko sa next na available natin. Gusto ko yan i-hike. Yan. And lakad pa tayo. Tapos, dito ka nga pala pwede mag-park. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, oh. Kung ganyang klaseng car ang i-rent ninyo, then that one is pricey. Tapos dito, pwede ka dito mag-picture para solo mo yung view ng Coco Head. But be careful lang guys ha. Kasi ayan oh. Ano na yan? Ano nga bang tawag dito? Ayun, bangin. So, be careful. So, nag-stop lang tayo dito kasi gusto kong ipakita sa inyo ito. Kasi, nadaanan naman na natin. And nga pala, di ba, ang first tip natin is about sa transportation. Additional information lang nga pala, guys, is, I know it's already given, pero make sure nyong i-check yung inyong mga tires tapos magpagas na din kayo para dire-diretso na din. Isa sa mga murang pwede kang magpagas ay sa Costco. Tapos, make sure din nga pala kapag nag-drive ka is watch your speed limit. Ano nga yung speed limit, Pep? Mga siguro pag mga regular na daan mga 35. So pero pag nasa freeway ka mga ano lang yun around 45 to 50. Swerte ka na lang kung makapit ka na 60. So different siya iba siya sa mga other US states. Mas mabagal. Yeah. Tapos, dito din nga pala, you have to drive with Aloha. Kasi minsan pa nga, or don't count me on this one, pero nabalita pa nga siya one time, or hindi siya balita pala, parang haka-haka na yung mga magdadrive daw dito or magre-rent ng car na, or yun nga, same thing, magdadrive dito sa Hawaii, kailangan pa daw mag-test para to make sure na hindi sila lalampas ng speed limit. Kasi guys, this past few years is napapadalas yung mga accident and yung mga driver is from other states or
short is mga turista. So, parang, ayun nga, kasi pag taga dito ka, wait lang, Beb, wala pa ako, ano. Hawakan mo nga to. As I was saying, di ba nga, kapag taga dito ka, is maingat ka mag-drive, ganyan, and alam mo naman yung pupuntahan mo. So, more on yung mga accident is nanggagaling sa mga turista. So, let's go with our second tip number 2. Hindi man pala to tip, pero advice siguro muna. Be careful din nga pala sa mga belongings ninyo, ha. Especially kung meron kayong, kung magbabas kayo, syempre bago kayo bumaba, check nyo yung upuan ninyo kung may naiwan ba kayo. Kung mag-u-Uber, same thing. Pangatlo, kapag meron kayo kung mag-tutor kayo, wag nyo lang iwanan yung gamit ninyo sa baba. Oh, wait. Tignan ninyo, wala pang 1 minute na drive. Wait. Andito naman tayo sa Hanauma Bay. Ayan, so, wait lang guys, ha. So, ito, papasok yan dito, papunta doon sa Hanauma Bay. Kita nyo yung mga naghihintay na car na yan? It's either wala ng parking or Wala silang reservation. yes, or wala silang reservation. Oh, they're actually closing. Oh, never mind. They're closed today. I know. But anyway, pero same thing din naman. Ito yung Hanauma Bay. Dyan yung entrance na papasok. Tapos, so let's go na. They wanted to do snorkeling. so yung Hanauma Bay, guys, ay known siya sa pag gusto nyo mag-snorkeling. So, dito papasok yung isa nating tip. Make sure na magpa-reserve ka online. Kasi na-try namin siya one time na nag-walk-in lang kami, tas anong oras na kami pumunta, nakapasok kami, pero ang pumunta kami doon is bago mag-lunch, tapos ang available pa is like 1 p.m. or 2 p.m. pa. So, sobrang tagal, like 2 to 3 hours pa yung gap. Tapos, syempre, magpa-reserve ka, tapos gawa din kasi ng parking. So, limited lang din yung parking doon. But anyway, ano na nga ba yung sinasabi ko? Di ko na matuloy-tuloy kasi ang ganda ng view. Wait, ipapakita ko nito. meron na tayo papakita sa inyo. Tingnan ninyo to. Ganda oh. Ito guys, another scenic point. Bababa ulit tayo, syempre. Like less than 2 minutes drive from doon sa view ng Coco Head. Tapos Hanauma Bay, may another scenic view. And we are here sa ating second stop. And make sure guys, please wag matigas ang ulo. Basahin niyo yung mga sign katulad nito, do not go beyond this point. Ayan. Di ko lang alam kung anong scenic view ito. Pero basta madadaanan nyo siya along the way ng after, like less than a minute drive mula doon sa Hanauma Bay. So ito, dito, pwede kang magpicture. Yan. Lanay lookout. Ano to? Lanay. It's called Lanay Lookout pala. Pero meron tayong, kung madadaanan natin, sana madaanan natin, gantong-ganto yung ano niya, yung itsura niya. Pero pwede kang bumaba. Yan. So nag-stop lang tayo saglit dito. Then let's go on this side. Anyway, nasa na nga ba ako about doon sa bag? But anyway, syempre kapag yung belongings ninyo, kapag nag-tour naman kayo, syempre wag yung iiwan din ninyo yung gamit ninyo sa bus. Ayan. Tapos kapag meron din naman kayong car, make sure na wag nyo lang din iiwan. Bakit kamo? Uso din ho dito ang nagbabasag ng mga bintana. So make sure kahit
kahit ano lang, kahit mag-CCR lang kayo, bibili ng tubig, bibili ng kape, bibili ng kung ano-ano man. Dalhin ninyo, kung personal bag lang naman, kung meron kayong like plastic or empty na bag, ilagay ninyo sa trunk ninyo. Kasi yung mga magnanakaw is hindi naman nila alam kung may laman ba yung loob. So wag kayong pakampante, make sure na bitbitin nyo na lang kapag lalabas kayo. So ngayon naman ay magdadrive na ulit tayo and pupunta tayo sa ating next na location. Pero syempre, since kausap ko na din naman kayo, bigyan na natin ang ating tip number, ilan na ba to? Tip number 2 ba? So lahat ng yun, tip number 1 pa lang. Ewan, 3 na ata. Tip number 3 mo na lang. Ewan ko. But anyway, another tip na lang. There you go, another tip. Please check the weather. So ngayon ay last minute namin chinek, pero but anyway, buti na lang kamo is maaraw siya maghapon. So please make sure to check the weather. Especially itong dadaanan natin is pa-zigzag siya. So kung hindi kayo, syempre hindi man kayo familiar sa lugar, so you have to be extra careful din. But syempre, kung maulan din naman, hindi nyo ma-enjoy, ganyan. And then another tip, start early. Huwag nyo kaming gagayahin. It's currently 11:38 in the morning. Kasi nag-breakfast pa kasi. Pero syempre, kasama naman yung sa itinerary natin, di ba? Na mag-breakfast. Pero as much as possible, kung ako sa inyo, ay kung kaya nyo gumising ng 6 a.m., pero syempre kung liligo pa kayo, mag-aayos pa kayo, ready na kayo by 7, then 7 to 8 is breakfast, ganyan. But take note nga pala, sorry guys, balik tayo sa transportation na tip. Yung traffic nga pala dito is nag-i-start ng 6:30 to 8. Tapos sa hapon naman ay nag-i-start siya ng 3:30 to 5. And then we're here again on our doon na tayo sa kabila. Meron kaming nakita ditong scenic point pero puno na yung parking. So dito tayo sa kabila. Malapit lang din siya. Ito, dito yung maganda. As in, dito mag-spend kayo din dito ng oras para, basta pakita ko sa inyo, wait lang. And andito naman tayo guys sa Halona Blowhole Lookout. Ang ganda dito. Say hi. Pag gusto nyo bumaba doon, actually merong secret beach dito sa side. True. Doon ka dadaan. Oo nga pala. Yan lang. Pwede kang bumaba dito. Actually, bumaba kami dyan one time. Diyan kami nag-picture-picture. Pero hindi siya recommended ha. Hindi ko nire-recommend na bumaba kayo. Pero kung matigas ang ulo ninyo, anong magagawa ko, di ba? Tara, pakita natin sa kanila kung saan kayo dadaan. Anyway, dito yung parking, di ba? Gaya ng sabi ko, madami-dami yung space dito. Tapos ito yung lookout. Tignan ninyo. Hindi ko alam kung secret ba siya. Tinatawag ba siyang secret, babe? Yung dun sa baba. Kasi nga, tago eh. Baba eh. So, you wouldn't see it right away, right? So, that's why they call it secret beach. So again guys, dito tayo nang galing. Tapos, lakad lang tayo sa ating right side. Tapos, eto, dito. Kita na dito. Eto, kita nyo ba? Ayan itong mga babae. Ayan, bumababa sila. Ayan, dyan sila bababa. Pero delikado guys ha, madulas dyan. Tapos, are you guys ready? 1, 2, 3. Tada! Ang ganda dyan. Gusto nga sana namin mag-swimming dyan the last time, pero wala kaming dala na pamalit. Tapos minsan meron din dyang turtle na napakalaki. Oh, speaking of seal or turtle. Speaking of turtle nga pala. Wag niyong hahawakan ha. At ayan ay pinagbabawal dito sa Hawaii. Merong law yan dito sa Hawaii. Di ko lang alam kung anong klaseng law. Pero basta bawal hawakan. Bawal ninyong istorbohin, bawal nyo gisingin, bawal nyong galawin, bawal nyong hawakan, bawal nyong buhatin. Pero syempre, di mo mabubuhat kasi mabigat. Basta bawal. Okay? Bawal. So, dyan yung ano ba sasabi ko? Dyan yung daan
And then, ang lalabas na ninyo is yung kanina pinakita ko sa inyong view. Pero ito nga, ayan. Kita ba ninyo? Ito oh. Ayan, madulas dyan. Nakakatakot bumaba dyan. The last time na pumunta kami dito, may matandang babae. Hala, nagulong-gulong talaga siya. Nakakaawa. Kasi naman, ang hinawakan lang nung matanda is tangkay lang ng dahon. Syempre na out of balance siya. Ayun, nahulog tuloy siya. Tinulungan namin. Ay, Pang Isu, nakita mo yung van doon kanina? Yun yung parang pag-iistapan sana natin para mas makita mo makapasok ka doon sa viewpoint na yun. Mayroon pang isang scenic view doon. So pagka mayroong open, 2 lang, 3 kotse lang ata kasya doon. So kung kaya nyo, then you can just park over there. Pasok kayo doon para may picture, may maganda kayong picture doon sa tuktok ng bundok. Narinig nyo naman yun, no? Hindi ko na uulitin. But anyway, ito, papakita ko. Ito. Van to. Bibilugan ko na lang ulit. Recap kung sakaling medyo di nyo narinig. Pero itong may bilog na to, sasakyan yan. Ayan yung dapat titigil tayo kanina. Kasi scenic view din to. Para sana mas makita ninyo yung... Teka lang. Para mas makita ninyo yung view. Pero since 2 car lang yung kasya, kaya dumiretso lang. Ayan, diretso lang. Pasok kayo dito. Then ito na yung parking. Okay? Kung may question kayo, just comment down below. And then try natin i-answer. Okay? Ito pala guys, mas malaking view. Yan nga yung beach na pinakita ko sa inyo kanina, diba? Tapos, dito kayo dadaan. Dire-diretso. Papunta dito. May nakaupo ba? But anyway, yung kaninang tinuro ko sa inyong huwag kayong matigas ang ulo. Pero yan, dyan yung lusot ninyo. Pero basta, kung naisipan yung pumunta, be careful lang talaga. Be careful lang talaga. Kasi matatalas yung mga bato dito. Kaya nga siya tinawag na blowhole kasi nga, yung water, minsan tumatama dun sa bato to the point na tumataas yun. Pwede kang mahigop. Ay, oo nga pala. Oo, meron nga pala ditong yung parang, nga siya, yung meron siyang parang, ba yun, yung may butas sa gitna. May butas siya sa gitna. Tapos, yung tubig lang, biglang magaganon. So, huwag kayong sisilip ng ganon ha. Kasi baka mahigop kayo. Madala kayo ka. Oo, mahigop, madala. So, be careful lang. So, kung makita ninyo yung sinasabi kong bilog na butas yung gitna, sa side lang kayo kasi sa sobrang lakas ng alon din, biglang magagano na lang yung tubig. So, especially kung baka madala ka, madulas, madadapa ka. So, be careful lang. Okay guys, so, we're on our next destination. Kaka-google lang natin. Speaking of, another tip is you can just use Google Maps. I know kapag nasa like Japan, Korea ka, meron silang parang sariling navigator. Pero kahit dito naman Google Maps, okay naman, wala ka magiging problema. Or Waze, you can use the Waze as well. Pero Google Maps, okay lang yung Google Maps. But anyway, 46 minutes away after dito sa Halona Blowhole. Pero meron pa naman tayong madadaan ng isang scenic view. Papakita ko rin sa inyo. But anyway, let's go with our another tip for this trip is bring your water. I know it's just a simple tip lang or I would say basic. Pero it's a tip lang yan kasi especially kung meron kayong mga tumbler, okay din yon. Kasi hassle, wala ditong sari-sari store or wala ditong mga supermarket na mapapag-istapan. Katulad nga nito, isa siyang paikot. Oh, wait lang, may pakita ko sa inyo. This one, it's called Sandy Beach. Okay din dito guys, hindi na tayo mag-istap pa, pinakita ko lang sa inyo saglit. Sandy Beach yan. Okay din dyan mag-surf. Yan. But anyway, as I was saying, bring your water. Kasi wala nga agad ditong mabibilhan ng mga tubig, ganyan. Tsaka kapag bumili ka kasi sa mga food truck, minsan meron ka namang madadaan ng food truck,
pero doble or triple yung presyo. Pero kung makakapunta naman kayo ng Target, Walmart, ABC stores, so mas mura dun yung water. Ito naman guys, ayan. Ayan naman ang Makapu'u Trail. Isa to sa mga pinaka-easy hike. Kasi, ano siya, kalsada yung lalakaran ninyo. Ayan. And ito actually ay less than 5 minutes away lang sa Halona Blowhole. So kung plano ninyong mag-hike, so okay din tong daanan kasi easy hike lang din siya guys. Ayan. So di na tayo papasok. So ano siya, pang hike siyang pang family kasi as in kalsada lang siya. And then ito naman ay scenic point. Puntahan natin. Makapu'u Lookout. It's called Makapu'u Lookout. Stop tayo saglit and ipakita ko sa inyo ang view naman natin dito. Again guys, meron nga palang designated na mga parking sa mga ganito ha. Huwag yung bigla-bigla na lang kayong magpa-park sa mga tabi-tabi. Kapag walang parking, then standby. Hindi yung idediretso ninyo kung saan para lang makapag-park kayo. And again guys, less than a minute mula doon sa trail na pinakita ko sa inyo. This is what you called Makapu'u Lookout. Ayan. Hindi nga lang pala kita dito yung lighthouse. Akala ko kita. But anyway, doon nga pala sa trail na pinakita ko sa inyo, yun yung kung familiar kayo or kung nagsa-search kayo sa Google about sa lighthouse, yun yun. So, doon mo makikita yung lighthouse nga. But anyway, yun yun. Tapos, less than a minute na, like as in, pwede kang lakarin kung gusto mo, kung ayaw mo nang alisin yung car mo doon sa may trail, pwede mong lakarin tapos punta ka dito para makita mo lang itong view. So tara na guys, kasi malayo-layo pa yung next na ating pupuntahan. So kapag nga pala sinabing around the island, ibig sabihin like iikutin mo yung island, like paikot siyang ganon. And then try natin talagang maikot ngayon, kahit katulad nga ng mga pinapakita ko sa inyo nung unang clips na kahit makapag-stop man lang tayo. Pero kung hindi, check natin kung meron bang part 2 itong ating around the island. Pero tatry namin yung best namin na mapakita sa inyo yung mga pwedeng yung daanan dito. Para tapos up to you na lang guys kung mag-stop ba kayo or go. Pero ayun nga, para meron kayong idea. Ito guys, speaking of doon sa another tip natin na be careful sa mga belongings ninyo. Meron ditong warning, high theft area, do not leave valuables in your car. There have been many break-ins resulting in loss of property. Especially guys, kapag merong ganyan, ibig sabihin, labas na ang gobyerno or labas na ang lugar na to kung may mangyari man sa car ninyo. So again guys, please be careful. Ang magagawa nyo na lang is mag-file ng police report. Swerte na lang kung mahuhuli. And I'm not sure kung meron ba ditong camera. So, ang magagawa nyo na lang ay mag-file ng police report. So, again guys, please be careful. Please be mindful. And also, di ko pala napakita, pero feeling ko kita dito, no drones din nga pala dito. So, nakalagay dito ay prohibited, so no drones, so bawal. So, especially kung talagang content creator ka, na syempre gusto mong mas mapakita yung ganda ng Hawaii or ng place na to, I will advise ko lang na check yung muna yung mga sign. Kasi katulad nito, hindi ko napansin ngayon na lang kung kailang paalis na kami na bawal palang magpalipad ng drone. So please be careful lang. Hala guys, hindi ko na videohan, pero hindi ko kasi napansin, pero 2 minutes away lang siya mula aray ko. Ano kasi, may hams. But, ano nga ba yung sinasabi ko? 2 minutes away lang siya mula doon sa Makapu'u Scenic Point, Sea Life Park. So, ano ba yung Sea Life Park?
ano siya, yung pwede kang makipag-interactive with animals, pwede kang makipag-swimming sa mga dolphins. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na na na-try namin mag-tour or yung hop on, hop off sa sa bus. Tapos, ayun naman, make sure na magpapareserve din kayo online ng mga ticket. May iba't ibang silang ino-offer na mga activities. So, plan ahead lang sa website nila. So, check nyo na lang din yung website nila para sa sa mga activities na ma-offer nila. So, hindi na namin nadaanan. Liligo sana kami. Kaya lang dire-diretso, sunod-sunod na yung mga car na nasa likod namin tsaka yung nasa harapan. So, hindi na namin naikot. But then again, 2 minutes away lang. So, kung maisipan ninyong dumaan, sobrang lapit lang niya. Okay guys, since meron pa tayong 33 minutes para sa next natin pupuntahan, let's talk about our another tip. So, di ba nabanggit ko sa inyo yung Sea Life Park? Dito naman is yung another tip is plan ahead your itinerary. Bakit kamo? Kasi merong mga place na kailangan mo maglaan ng half day, few hours, or yung iba pa dyan is 1 day. Sa Sea Life Park, may re-recommend ko dyan is half day. Okay din dyan mag-spend, especially kung mayroon kayong mga batang maliliit, or kahit kayo kung isip bata kayo, or you just love animals, you just love interacting with animals, then okay din siyang place. Tapos, meron din Kualua Ranch. Ayun naman is, masyadong madaming activities sa Kualua Ranch. That's why always plan ahead and wag na lang kayo basta-basta mag-walk-in kasi meron kasing tendency na nauubusan na sila ng slot for that specific attraction. Baka ang mangyari sa inyo, kung ano na lang yung natira, tapos what if hindi naman yun yung gusto ninyo. Parang mangyayari ay, sige, yan na lang, ganyan. Pero ayaw naman natin yun, especially kung limited lang yung araw natin dito sa Hawaii. Meron din tayong tinatawag na Polynesian Cultural Center. Ayun, may advice ko doon is whole day, as in, umaga hanggang gabi kasi yung Polynesian Cultural Center ay iba't ibang Hawaiian na culture. Alam nyo ba, nung na-visit namin yun, mas lalo akong naliwanagan sa sa culture ng Hawaii. Tapos, I just love the culture ng Hawaii. Para kasing dati na parang, okay, nasa Hawaii ako. Alam nyo yun, ganyan. Pero ngayon, parang mas na-appreciate ko na yung culture ng Hawaii, ganyan. Pero medyo nahihirapan pa rin akong kumain ng pagkain ng Hawaii. Pero yung culture itself, okay yung culture nila. So, kung gusto nyong malaman, ma-experience, then go for Polynesian Cultural Center. Kasi di ba nga, meron nga siyang iba't ibang parang island. There you go, iba't ibang island. Tapos sa hapon, kung i-avail nyo lang naman, kasi ito ay separate pay. Meron silang buffet. Tapos sa gabi ay meron silang show na about Hawaiian show. So, okay din na ma-experience yon. So, again, doon sa tatlong binanggit ko is kailangan ng reservation. Check their time. Tapos, check din kung gusto nyo bang mag-rent ng car pagpupunta doon. Or mag-aano na lang kayo, sasama sa tour na meron din silang in-offer na pipick upin mismo kayo sa hotel. Meron din na kayo yung pupunta sa designated na pick-up area. Ayan. Tapos, ano pa nga ba? Ano pa bang mga show dito? Isa din is pwede din ang gawin din ninyo, pwede kayong mag-around the island sa umaga, start kayo ng maagang maaga, tapos sa hapon, or like sa paggabi, magluwaw kayo. Pero, pwede namang, ilan na ba yung mga na-experience naming luwaw? 4 or 5? Yeah, 4 or 5 na rin, no? Pero let's talk about it sa next na vlog natin about sa mga luwaw. But anyway, kung ako ang papipiliin ninyo, kung alin nga ba sa mga nabanggit ko yung okay puntahan din, I would go for Polynesian Cultural Center. Bakit kamo? Just like kung ano yung nabanggit ko kanina, may experience ninyo yung culture ng Hawaii. Tapos mag-avail na rin kayo ng buffet. Tapos yung show. Para, although, yun nga lang, one day agad yung makukuha sa inyo.
Pero marami kayong magagawa as in, malalaman ninyo, ma-experience din ninyo kasi yung mga yung iba't ibang island nga, meron silang mga show tapos ano din sila, may mga program or activities, there you go, yung doon sa Polynesian na pwede mo din ma-experience. Ayan. So kahit hindi ka taga rito or wala kang idea kung anong meron bang or anong may offer ng Hawaii, then malalaman nyo doon at ma-experience nyo doon. So I would say talaga minsan pag nanonood kami ng mga vlog, actually hindi ko alam kung underrated ba ang Polynesian, pero nanonood din kami ng mga vlog and hindi nasasali yung Polynesian. Siguro kasi nga nanghihinayang sila kasi one day na nga yung mauubos sa kanila. Pero kapag kasi nandun ka na, okay talaga siya. As someone na nakatry na ng Polynesian ng ilang beses and natry naman na namin yung ibang mga activities sa Kualua. So there you go, kung gusto niyo din yun din, it's a must, or not it's a must, sorry. Pero isa sa mga advice din namin or suggestion, try nyo din kahit isang tour sa Kualua Ranch. Okay din siya. Kung hindi nyo alam yun, doon nag-taping ang Jumanji. So kung familiar kayo sa Jumanji na movie, then doon yun nag-taping. Tsaka ano nga pala, Jurassic, doon din yun. So pwede kayong mag-search din sa Google kung ano yung mga TV show or mga movies na film sa Kualua para pag pumunta kayo doon is makarelate ganyan. Kasi dati nung hindi ko pa alam, bigla na lang ako nagulat nung dinaanan namin na dito pala, yun nga, doon nga pala film yung gantong show, which is familiar ako. So na-excite ako na parang hala, dito pala yun, ganyan. So okay din yun. And this one is not a tip guys, pero suggestion lang din, kapag nag-start kayong mag around the island, use restroom na as early as you can kasi kapag pumasok ka na sa freeway, dire-diretso na siya, tapos wala agad kayong makikitang restroom unless makapunta na kayo doon sa destination yung pupuntahan or kapag maka-exit na kayo, kapag nakakita kayo ng siguro yung mga fast food like mga McDo, ganyan. Then doon panigurado meron dong CR. So kung bago kayo umalis sa hotel ninyo, sa Airbnb ninyo or sa bahay ng friends ninyo, sa family ninyo, kung saan kayo nakiki-stay, then use restroom na. Pero this one is medyo naman kasi syempre hindi naman natin masasabi kung kailan tayo gusto natin mag-restroom. Pero yun lang naman, yung suggestion lang naman namin is use restroom na din naman agad. And then, ilang minutes na pala akong salta dito. 26 minutes na lang. Or 26 minutes pa. And it's currently 12:20 na ng hapon. Or ng tanghali, I would say. 12:20 ng tanghali. Ayan. And nga pala guys, ang gamit ko nga palang camera this time is yung ating DJI Osmo Pocket 3. So, I know nakalimutan ko, knowing na taga dito naman ako, may card din naman. Pero nakalimutan ko magdala ng power bank. So, if you're using your own camera or even just for your phone, I know pwede mo naman isaksak sa car mo, pero okay pa rin yung meron kang power bank para hindi mo poproblemahin kung malobat ka ba o hindi. So, charge your phone and then bring extra power bank para hindi nyo poproblemahin kung malalobat pa o hindi. So, kapag nalobat tong DJI, then lipat tayo sa ating cellphone. Pero, let's see. And update ko na lang ulit kayo mamaya. Okay guys, after almost 40 minutes na drive, malapit na tayo sa ating next stop, which is Biodain Temple, or it's called Valley of the Temples. So, dito guys, ito yung famous na McDonald's. Bakit kamo? Papakita namin sa inyo mamaya. Pero, dito sa ating left side, naka-red light pa lang kasi, dito tayo liliko papuntang Biodain Temples. And then, yung Biodain Temples nga pala, isa siyang Japanese na temple. Ang ganda ng view dito as in. And dito nga pala is meron din silang, Meron silang
entrance fee. Pero hindi na tayo papasok. Papakita lang namin sa inyo yung pinakalabas. And we're just waiting. Okay. So, dito tayo liliko. Tapos, diretso lang siya, guys, ha? After 40 minutes, guys, andito na tayo sa Byodo in Temple. Oh, nilipat na nila yung ano, oh. Itong maliit na to. Diyan ka magbabayad ng entrance fee. Tapos, ito yung kilala sa kanilang temple. Ayan. Tapos, ito yung parking nila. Pero dito lang tayo nag-park saglit. Again, guys, hindi na tayo papasok, ha. Talagang dinarive natin ng 40 minutes para maipakita namin sa inyo ito. Tsaka along the way naman yung iba nating pupuntahan. Ito dito, hindi mo kailangan mag-spend ng sobrang tagal. I would say 30 minutes should be enough. Anyway, mura lang dito yung entrance, alam ko. So, okay din siyang daanan since along the way na siya. And then also, kung sakaling bago ka lang dito sa Hawaii and like dito ka na maninirahan or kamaay na, that's what we call kamaay na, meron diyang discount din. Just make sure to always bring your ID lang. Ganda ng view. Sobrang ganda ng view. As I was saying nga pala kanina, 'di ba? Ito nga yung famous na McDonald's. Bakit kamo? I'll show you kung bakit siya naging famous na McDonald's dito sa Oahu, Hawaii. So, punta tayo dito sa parking side. And then, kailangan mo mag-drive-thru, okay? Yun yung key para makita mo. Pero hindi tayo magda-drive-thru. Ayan. Yan yung famous na view natin. Ayun. So, kailangan mo mag-drive-thru para makita mo yung Baliw. Bulkang Mayon daw. Ayan, nawala na tuloy. Para makita mo yung yung kanina pinakita ko sa inyo kanina sa Byodo in Temple. Pero, di ba nga, sabi namin, use restroom na agad. So ngayon, gusto na namin gumamit ng restroom. Dito pa lang, kung kailan kami nakarating sa pagka-exit natin ng freeway. So, I'll be back, guys. I'll be back. Okay, guys, we're off to our next destination. It's lunchtime! It's currently 1:03 in the afternoon and it's just 13 minutes away mula dito sa Byodo in Temple ang pagkakainan natin, which is ang huli-huli chicken. Okay, what is huli-huli means in Hawaiian? It means to turn or to flip. Kasi mamaya ipapakita ko sa inyo yung siya, para siyang undox. Sa atin, yung ginaganto talaga. Yung ganun nga, yung nila-roasted talaga siya na chicken, ganyan. Okay, let's talk about, hindi naman to tip, but suggestion. Let's talk about food this time. So, kapag narinig nyo or pag narinig nyo mag-a-around the island or Hawaii, syempre given na dyan yung mga Hawaii food, is kilala dito ang buttered garlic shrimp. So, I would say it's a must na i-try ninyo para pag, alam niyo yun, kapag nanonood or may babalikan kayo about sa Hawaii trip ninyo is, alam niyo natikman ninyo yung buttered garlic shrimp. But the question this time is, saan ba
masarap kumain ng buttered garlic shrimp. So marami na kami natikman even sa mga restaurant, ganyan. Pero let's talk about kapag nga nag-around the island. So we have 3 places na may sasuggest. Una, Giovanni Shrimp. Located siya, dalawa yung located nga. Isa sa, I forget si isa. Lagay ko na dito isang location. And then, there you go. Kahuku and then North Shore. Pero kung gusto nyo ma-experience yung vibes na sinasabing garlic shrimp, then go for the North Shore location. Second, speaking of North Shore, doon nyo din makikita yung isa pa naming isasuggest, which is Jenny's Shrimp. And then the last one will be, ano nga ba ulit yung babe? Yung last one? Romy? There you go. Romis Shrimp. So yung Romis naman is matatagpuan siya sa Kahuku, which is meron nga din doon yung Giovanni's. Pero again, kung napilian yung Giovanni's kayo kakain, then I highly recommend doon kayo sa North Shore na location. Okay, let's talk about those 3 shrimp. I would say overhype ang Giovanni's. Sobrang overhype niya. Masarap, so-so. Okay, ito yung personal na comment lang naman, no? Yung kahuku tuloy, yung Romis, masarap, pero sobrang tagal ng waiting. As in, to the point na minsan maghihintay ka ng 1 hour just for the shrimp. Nag-wait ba kami? Of course. Syempre. And then, pero yung the last time, tumawag kami. Kaya pagkarating namin doon is ready na. So maybe, yun din, tawag na lang din kayo. Speaking of tawag, may singit ko lang. Ito siguro yung another tip for this trip is, if you're from outside of the US, make sure lang na meron kayong internet. Kasi mahirap na mag-navigate dito kung wala kayong internet, especially may times na biglang mawawalan ng na signal. There you go. So mas okay kung SIM or Wi-Fi, ganyan. Yung portable Wi-Fi, ganyan. And then the last one is Jenny's Shrimp. Korean owner siya sa food truck naman yon. Yeah. I'm sorry, yung tatlo pa lang yon is food truck pala. Food truck. Okay. So, ano bang pinagkaiba-iba nila? Again, just as a recap, Giovanni's, siya yung pinakasikat sa kanilang tatlo, pero siya yung pinaka-overrated, and siya yung pinaka-least na favorite namin. And then, Kahuku and Jenny's, parehas silang okay. Parehas okay yung servings nila. Parehas masarap. Pero kung papipiliin kami, kung alin ba doon at kung anong masasuggest namin, is ewan ko kung kaya ko maglagay ng drum roll. But 1, 2, 3 Jenny's. Yes, Jenny's po ang aming top choice namin for Oily or something din. Like maganda yung quality. Tsaka overall masarap talaga yung Jenny's. Something you really need to try if you're heading to North Shore. True, hindi siya masyadong oily. Okay yung presentation nila. Like, pag hinanda sa'yo yung plate, maganda yung presentation, ganyan. Tsaka masarap talaga. Masasabi ko talagang masarap siya. For the price, hindi nagkakalayo yung presyo ng tatlong yon. But still, kung gusto nyo pa rin itry talaga yung Giovanni's, then go for it. And nga pala, kung ayaw nyong lumayo sa North Shore or Kahuku, meron ding isang Giovanni's na located sa H Mart. Ilalagay ko na lang din yung location dito sa baba. Malapit lang sa Waikiki. Oo, malapit lang sa Waikiki. So ayun naman yung may a-advise ko about sa garlic shrimp. But then since dadaan na nga tayo papunta dito sa Huli Huli Chicken, then dito na tayo magle-late lunch. And yun din kasi gusto namin kainin. Hindi na namin kaya maghintay papuntang North Shore kasi another 40 minutes. Kumbaga tayo ay nasa gitna. Tapos kung pupunta pa tayo ng North Shore, doon pa tayo magtatanghalian, baka abutin na tayo ng 2:00, tapos waiting pa sa mga pila, so baka 3:00 na. So dito na tayo mag-lunch sa Huli Huli Chicken. Masarap ba siya? Yes.
Kaya lagi din namin itong binabalik-balikan. Minsan kapag trip lang namin kumain ng chicken, One of the yun yung one of the best one of the to go places namin kasi masarap talaga. Worth it ba siyang dayuhin for us? Yes, kahit nagko-compliment siya talaga sa chicken. which is pakita namin sa inyo mamaya kung bakit nga ba doon kami bumabalik-balik. And then ano pa nga ba yung may i-advise namin? Marami ring huli-huli chicken kagaya ng garlic shrimp, of course, if you're gonna do around the island. But again, this is only one of the many huli-huli chicken na itatry namin, papakita namin sa inyo. Yes, kasi syempre gusto naman naming ma-suggest sa inyo yung na-try talaga namin, yung hindi kami like nanguhula lang. And alam namin hindi kami mapapahiya kung gusto nyong subukan itong huli-huli chicken na pupuntahan natin. Especially kung mag-around the area, around the island kayo. Yun nga lang, medyo tricky, especially kung ang gusto ninyo ay mag shrimp din. Ayun. Tapos, ano pa nga bang matitip namin sa inyo? Nga pala, ito, bigla ko to, dapat pala itong tip na to, dapat mga nauna ko tong tip. But anyway, kung manggagaling kayo, itong ginagawa natin ngayon, itong dinaanan natin, okay siya kung sa Waikiki kayo manggagaling. Kasi majority naman ng mga hotels or kung saan kayo mag-stay, majority talaga Waikiki. So, if you're planning to do around the island and you're staying around Waikiki area, it's a perfect itinerary kung susundin nyo itong vlog natin. Kasi as in, paikot lang siya. Maybe if kung ayaw nyo nang lumayo para sa breakfast ninyo, mag-breakfast kayo sa hotel ninyo or sa around the area lang sa Waikiki, and then para dire-diretso na kayong mag-drive. And as in, diretso lang talaga siya and then paikot pa around the island. And then again guys, agahan ninyo ha para madami kayong mapuntahan tsaka hindi kayo ma-stuck sa traffic. And also naman, if just in case naman sa kabilang side naman kayo manggagaling, I think wala din naman magiging problema. So, panigurado, kung ano yung mga clip kong ipapakita sa inyo ngayong pahuli, edi yun yung mauuna yung dadaanan. Tapos, pahuli naman itong mga una kong clips na pinakita sa inyo.